Nagtagumpay nga sina Micael Dalagit sa pagkuha ng hiyas sa Sitio Luna, ang ika-4 na lugar. Ngunit nangangahulugan na ba ito ng malapit nilang tagumpay? Malalaman natin yan sa mga magiging kaganapan sa kwento. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Nang pasakay na sa kabayo si Micael upang umuwi na, ay sa kabilang banda naman ng Himamaylan sa Hacienda Lumantao ay bigla na lamang natigil ang digmaang nagaganap dahil "Senyor! Senyor! Namamatay na lahat ang mga kalaban!" sigaw ng isang tauhan ng Lumantao na isa rin sa nakikidigma. Ano? Ibig sabihin lang nito na may nakatalo na sa may hawak ng isang hiyas ng Irahel, wika ng tinawag nilang senyor. Sa madaling sabi mga kabagis, kung pagbabasihan natin ang mga naganap, ay maaaring konektado rin sa kontrol ng hiyas ng Irahel ang mga nakakalaban ng isang grupo o pamilya ng Lumantao. Pero lingid sa kaalaman nila Micael ang tagumpay na yon, kaya nagtagumpay din ang isang grupo ng pamilya ng Lumantao. Magpadala ka ng tauhan at alamin nyo kung sino ang nakapatay sa may hawak ng hiyas sa Sitio Luna. Masusunod ho, Senyor Rico! Tugon ng isang tauhan ng Lumantao. Samantala, balik tayo sa grupo nila Senyor Micael at Senyor Lucero. Dahil wala nang inaksayang oras noon si Micael at sinimulan namang maglakbay sa daan ng Himamaylan gamit ang mga kabayo, papauwi na sa Victorias sa malawak na tubuhan ng Casagrande. At nakalipas nga ang ilang araw na paglalakbay nila Senyor Lucero at Micael. Papaikot na nga sila sa daan ng malawak ng hasyenda ng Casagrande. At gaya nga ng dati, sa pagtakbo ng mga kabayo sa pagrinig ni Senyor Amador, ni Isla at ni Senyora Matilda, ay lumabas na sila ng Casagrande upang salubungin ang apat at tiyakin na ang grupo nga nila Micael ang paparating. At marahil nga mga kabagis, halos hawak na nila Micael ang tagumpay sa ngayon, sapagkat nasa kanila na ang 3 hiyas. Isa ang nasa loob ng katawan ni Camila na isang gabunan din, at 2 na ngayon ang hawak ni Micael. 4 na sana kung di lang nakuha ni Gregorio ang isa sa anak ni Ginoong Pipito. Pero sa pag-uwing muli nila Micael sa Casagrande, ay hindi naman nila nalalaman na sa pagbangong muli ni Gregorio mula sa 3 kamatayan nito mula kay Micael, ay hindi na rin ito nag-aksaya ng panahon, sapagkat sa kasama nitong babae nananatili pa ring misteryo ang katauhan mula kina Isla Salandig at Senyor Lucero, kahit na alam na natin na isa rin yung sinaunang gabunan na kagaya ng 3, kasama ang pangil ng kanluran na si Ingkong Yamada. At ang babae nga na yon ay may kaalaman din pala sa pagkuha ng mga hiyas, dahil kung di nyo nalalaman, sa pagkuha nila Micael ng hiyas sa Sitio Luna sa araw na rin na yon, ay nasa gubat sa langsang si Gregorio kasama ang babaeng sinaunang gabunan. At eto nga ang mga naging kaganapan sa gubat sa langsang. Sa pagbukas ng itim na usok ng portal, kasamang lumabas ni Gregorio ang babaeng sinaunang gabunan. Umalimpuyo noon ang mainit at mabigat na hangin sa paligid ng kagubatan. Lua, sa tingin mo, dito rin nanggaling ang puting libro ng mga dalagit. Hindi ba napapalibutan ito ng mga dibinong nilalang? Tanong ni Gregorio sa babae na ang pangalan pala ay Lua. Sa tingin ko, ganun na nga, Panginoong Gregorio. Pero isipin niyo na lang na wala pa naman dito ang nagtatangan ng 6 na maestro. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Sa tingin ko naman ay mapapagtagumpayan nating makuha ang hiyas na nandito. Paliwanag naman ni Lua. Sige, lumakad na tayo. Nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng hiyas. At kung anumang nilalang ang nagtatangan nito, ay maaaring malapit na nga siya.
Hindi siya makakapagtago sa atin. Salita ni Gregorio, sabay turo nito sa isang lugar sa salangsang na malapit sa ilog. Dahil parang doon ito nararamdaman ang presensya ng hiyas. Nang lumakad na nga sila, ang paligid ay napupuno noon ng maiitim na usok sa bawat dinaraanan nila. At ang mga ibon o hayop sa gubat ay parang nabubulabog sa pagdaan lamang ng dalawang ito. At ang mga naiiwan nilang daanan ay napupuno ng maiitim na usok mula sa lakas at presensya ng Irahel. At sa mga ilang sandali pa nga ay narating na nila ang ilog. Ngunit di naman sila tumigil sa paglalakad, bagkos ay parang wala lang na lumakad sila sa umaanod na ilog. Umapak ang dalawa, pero hindi lumulubog ang kanilang mga paa dahil sa kada hakbang nila sa ibabaw ng umaanod na ilog ay para bang sinasalo ang kanilang mga paa ng mga solidong usok. Kaya parang di rin lang dumadapo ang paa ng dalawa dito hanggang sa makatawid na nga sila. Ngunit sa pagtawid nila, isang palaso ang tumama sa balikat ni Lua at alam niyang tatama dapat iyon sa kanyang dibdib. Ngunit sa paggalaw nito ay naiiwas pa niya ang kanyang sarili ng konti, pero naabutan pa rin. Umuusok noon ang tinamaan ng palaso sa harapan ng kanyang balikat. Agad naman na lumitaw noon ang sibat ni Gregorio at sumunya agad sa kanyang katawan ng Irahel! Binunot naman noon ni Lua ang palasong tumama sa kanya dahil sa parang sinusunog ng bakal ng palaso na yun ang kanyang kalamnana. Pagkatapos ng nayon, nagpalit ito ng anyo bilang sinaunang gabunan. Ngunit sa bilis ng pangyayari, ay bigla na lamang lumitaw sa likuran nila sa ilog ang mga kalalakihan na walang suot na damit pang itaas na nakahawak din ng mga pana na nakabuelo na. Agad na pinawalan ng mga yon ang mga palaso upang patamaan ang dalawa. Ngunit, Lua! Lua! Dito ka sa likod ko! Uwi ka ni Gregorio, sabay ng pagharang nito ng mga naglilip parang palaso. Pero dahil sa nasa katauhan na ni Gregorio noon ang espiritu ng Irahel, ay wala. Hindi bumao ng mga palasong pinawalan ng mga lalaking umahon sa tubig ng ilog na parang sumisid ng matagal para lang abangan si Lua at Gregorio. Wala! Tawa ni Gregorio. Mga tampalasan na nilalang! Mga tampalasan na nilalang! Ako ang Panginoon! Sigaw niya sabay, ibigay niyo sa akin ang hiyas ko! Sa uling sigaw ni Gregorio ay bigla namang lumantad mula sa likod ang isang lalaki na matipuno ang pangangatawan. Nakabahag lang ito at aatakihin naman sana ito ni Lua. Pero nanalsik ito sa kabila ng ilog dahil sa suntok na pinawalan ng lalaki. Agaran na hinarap naman ito ni Gregorio, ngunit tumaob si Gregorio sa ilog dahil sa sinapakde ng pagmumukha nito ng nilalang. Apo! Delikado! Bakit kayo lumabas? Ang hiyas ang kailangan na tayo! Sigaw ng isa na nasa tubig na hindi na natuloy sapagkat may bumalot na itim na usok sa katawan nito at sa muka na parang siyang humatak dito upang ilublob siya sa ilog. At ganun na rin ang nangyari sa iba, kasabay pa ng pagsabog ng ilog sa paglitaw ni Gregorio. Mula dito, sumabay naman noon ang pagbabalik ni Lua sa pagtilapon nito kanina. Nasa'yo ang hiyas! Sigaw ni Gregorio, sabay ng hagis nito ng sibat niya sa matipunong lalaki. Ngunit nahuli ng lalaki ang sibat ni Gregorio. Nahawakan niya ito at ibinalik pa kay Gregorio para patamaan ito. Pero sa pitik ng segundo, sa kumpas naman ni Gregorio ng kanyang kamay ay biglang tumigil naman ang sibat bago pa iyon tumama sa kanyang katawan. At nang aatakihin naman ni Lua ang lalaki sa kabila ng ilog,
Nailagan nito ang pagkalmot noon sabay hawak sa kamay ni Lua. At biglang inihagis niya ang sinuunang gabunan kay Gregorio ulit at pagkahawak ulit ni Gregorio sa kanyang sibat. Tumama ang buong katawan ni Lua kay Gregorio at doon ay sabay silang tumilapon ulit sa kabila ng ilog. Pero saglit lamang sa pagtayo ng dalawa. Magaling! Mukhang kabisado mo ang kapangyarihan ng hiyas na nasa loob ng katawan mo. Salita ni Gregorio kasabay ng pagtingin nito sa lalaki na matangkad din pala at may mahabang buhok at may mga hikaw ito sa tenga na para bang galing sa mga pangil ng hayop. Panginoon, hindi mo ba kayang kontrolin ang hiyas sa katawan niya upang makuha mo na agad ito? Sa maniwala ka't hindi, Lua, ay kanina ko pa sinusubukan yon. Kaso mukhang alam ng lalaki kung paano gamitin ang hiyas at kontrolin para sa kapakanan ng kanyang lakas. Kaya hindi ko yun magawa. Ibig sabihin, Panginoong Gregorio, parang kalaban mo na rin ang sarili mong kapangyarihan o ng Irael? Parang ganun na nga, Lua. Usap ng dalawa ng Irael o Gregorio. Alam kong darating ang pagkakataon na ito. Tama nga si Senyor Amadorino na darating ka nga para sa iyas. Pero hindi ibig sabihin nito na magtatagumpay ka sa iyong mga mithiin, sapagkat dito na kita ililibing sa lupain ng gubat sa langsang, ang tanging lugar kung saan nanggaling ang puting libro ng mga dalagit. Inchendes! Lalaki! At nabanggit mo ang pangalan ni Amador, ang naging kapatid ko ng mahabang panahon. Kung gayon, bago pa ako pumunta dito, ay alam na ng mga dalagit na nasa iyo ang hiyas at mukhang napakalaki ang tiwala nila sa iyo at pinabayaan pa nilang manatili ka dito sa gubat sa langsang. Wika ni Gregorio sabay ng pagtama ng dulo ng kanyang sibat sa lupa. Ayang pag-abante naman ng mga itim na usok mula sa kakahuyan kung saan nagbukas kanina ang portal na linabasan nila ni Lua. Sabay sabi ni Gregorio ng Ngayon ay alam ko na. Kayo ang tribo ng Dinggala, ang maliit na tribong naninirahan dito sa Salangsang. Tama ka nga, Lua, sabi ni Gregorio. Matapos niyang sabihin yon, sa paglapit naman ng makapal na itim na usok mula sa kagubatan papunta sa ilog, ay unti-unti nang napukaw ito. At kasabay ng parang pagpunas nito sa kapaligiran, ay lumantad na ang mga aswang na tigburok sa pamumuno naman ni Dato Mariktan. Sabay sigaw naman ni Gregorio ng Matutuwa akong makita ang digmaan ng dalawang tribo, ang tribo ninyong mga Dinggala at tribo ng Tigburok. Nang makita naman ng lalaki ang mga Tigburok, tumakbo na ito sa kabila ng ilog. Takbo! Takbo, Dinggala! Sigaw ni Gregorio, sunod ng pagsugod ng mga Tigburok papatawid sa ilog. At sa mga sandaling iyon ay nag-umpisa na nga ang malaking kaguluhan sa loob ng gubat sa langsang. At sa pagtakbo naman ng lalaki, naalala pa niya ang bilin sa kanya ni Senyor Amador. Kaya naman tignan muna natin ang nangyari sa pag-uusap ni Senyor Amador at ng lalaking ito. Matagal ng panahon mula nung hindi tayo nagkita asin. Dialogo ni Senyor Amador. Mailap kasi ang tribo nyo. Dagdag pa nito. Senyor Amador, alam mo naman kasi na sa tagal ng paninirahan namin sa gubat na ito ay sa inyo lang kami nagpapakita. Dahil sa ayaw naming mabuksan o mawasak ang pinangangalagaan naming tribo. Dahil lang sa modernong impluensya ng tao sa labas. Ayaw naming mabahira ng tradisyon at paniniwala namin dito. Yun na nga, asin.
Alam ko naman na wala kayong kinalaman pa dapat sa mga nangyayari sa sibilisasyon sa labas ng tagong gubat na ito. Pero may kailangan lang kasi kaming malaman, Asin. Kaya dinala ko ang anak ko at si Senyor Lucero. Nung sinabi yon ni Senyor Amador, ay biglang humarap si Senyor Kael at Lucero kay Asin. So Asin pala ang pangalan ng lalaking matipuno ang pangangatawan, mga kabagis. Balik tayo sa kwento. Pasensya ka na kung makikita ka nila. Ayos lang yon, Senyor Amador. Basta ho kayo ang may kailangan. Taos puso po namin kayong tatanggapin. At sa usapan nga na iyon, ay napunta sila noon sa lugar ng Dinggala, sa pusod ng tawid ilog ng gubat sa Langsang. At nung sinabi ni Senyor Lucero at Senyor Micael ang kanilang pakay, ang kanilang gagawin na konting ritual, gamit ang puting libro at gininto ang libro upang matukoy kung nandoon nga ang hiyas, ay sinabi na lang ni Asin na, mga senyor o mga ginoo, paumanhin pero hindi nyo na kailangang gawin yan dahil nasa akin, nasa katawan ko ang hiyas na hinahanap nyo. Nanlaki ang mga mata noon ng tatlo, si Senyor Lucero at ang mag-ama. Kaya't ang ginawa nila ay sapilitan nilang hinimok si Asin na sumama na sa kanila sa Casagrande para nga sa pag-iingat ng hiyas. Ngunit sinabi naman ni Asin na, patawarin niyo ako, Senyor Amador at mga ginoo. Naiintindihan ko naman ang sigalot na pinagdadaanan niyo upang mapigilan ang pagkabuo ng Irael. Ngunit hindi ako aalis dito sa gubat ng Salangsang. Kailangan ako ng buong tribo ko, ang pamumuno ko, at hindi ko kakayaning maiwan sila dito. Dahil paano na lang kung sila ang pagdiskitahan ni Gregorio, kung hindi niya mahanap ang hiyas. Paliwanag naman ni Asin. Ngunit hindi sumuko pa noon sa pangungumbinse si Senyor Amador na isama na nga si Asin sa Casagrande. Pero sa huli ay ipinangako na lang ni Asin na pipilitin niyang ipagtanggol ang hiyas sa kanyang katawan upang hindi ito makuha ni Gregorio. At ang mga huling salita nito, hindi talaga ako sasama, pero ipinapangako ko na kung maiipit na nga ako dito sa gubat sa Langsang, ay sa Casagrande ako unang tatakbo. Senyor Amador, ipagpaumanhin mo. Yun ang huling alaala ni Asin. At kung nagtataka kayo mga kabagis kung kailan nangyari ang pag-uusap na ito, yun ay bago pumunta ang grupo ni Kael sa Himamaylan, sa Sitio Luna. At sa kasalukuyan na nga nakaganapan, nakatawid na sa ilog ang mga tigburok kasama si Gregorio at Lua. At sa pagdating naman ni Asin sa lugar ng tribo nila, ay sumalubong na sa kanya ang sinyales ng tunog ng labanan sa kanilang baryo. At alam ni Asin na maaaring eto na ang katapusan ng kanyang tribo dahil sa hindi niya pagsama kina Senyor Amador. At sa ilang saglit nga lamang, nagsimula nun ang labanan sa gubat sa Langsang. Tumakas ka na! Tumakas ka na po! Sigaw pa noon ang boses ng isang dinggala. Masakit man natanggapin na totoo ang sinasabi ng isang kasamahan ni Asin. Lumuluha ito noon habang tumatakbo at nakikipaglaban. At ang ibang katribo na nito ang siyang sumalubong sa mga tigburok at kina Gregorio upang protektahan ang hiyas kay Asin na pinuno nila. Ngayon ay bumalik na tayo sa kasalukuyan na kaganapan. In present time, pagdating ni Micael sa Casagrande, ay napataas ang kilay nito habang lulan ng kabayo. Nang makita nito ang pamilyar na muka, at yun ay walang iba kundi si Asin na nasa Casagrande na, katabi ni Senyor Amador.
Ho! Ho! At sa pagbaba naman nila sa kani-kanilang kabayo ay hindi pa man sila nasasalubong nila Senyor Amador kasama sina Isla ay mga tunog ulit ng pagtakbo ng karwahe at mga kabayo. At nung lumantad mula sa di kalayuan naman ng mga karwahe, kalesa at kabayo, sa paglingon ni Mikael, napasambit siya ng anong ginagawa ng mga lumantao dito?